Magandang araw po sa inyong lahat. Ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano mag-renew ng inyong membership sa IMG. At the same time, paliwanag na rin bakit kailangan mo mag-renew. It's an optional but the benefits is sobrang ganda at sobrang laki na can really help you in the long run and in the future. So ang IMG renewal po natin, as we all know, it's 1,500 pesos. Okay, at kung kayo po ay naguluhan, bakit nagbabayad ako? Lifetime ko bang babayaran 'yan? Okay, tapos bakit may 500 pesos? So 500 pesos is Kaiser policy fee at magkakaiba po 'yan. Alright, so ang IMG renewal at Kaiser policy fee ay magkakaiba po 'yan, ano? Ang Kaiser policy fee ay 7 years nating binabayaran 'yan hanggang hanggang 7 years lang. Ang IMG is a lifetime if kung gusto mo. Yeah, so kung gusto mo. So yan po ang difference ng IMG renewal at ng Kaiser policy fee po natin. Ang IMG renewal, nire-renew po siya every end of December. Ang Kaiser policy fee na binabayaran mo kasama sa premium mo ay binabayaran natin yan kung kailan po kayo nag-start ng inyong policy. So, doon po yan binabayaran ang 500 pesos. So, kung nag-start kayo ng June nitong taon, then by next year ng June, yan po yung time ng pagbabayad ng policy fee hanggang 7 years. So, ang IMG is kahit kay anong buwan ka nagsimula, every renewal ay talagang nag-start every end of December. So, what if hindi ako nakabayad sa December? Pwede ba ako magbayad ng January, February, March? Yes, pwede naman po, ano? So, sa Kaiser policy fee, makikita nyo yan sa inyong Kaiser portal, yung amount na minsan nakakasama na po dyan, yung 500 pesos. Kung 2 taon na po kayo na hindi nakabayad ng policy fee, so nagdadagdag din po dyan sa inyong portal. Okay, so makikita yan sa due date na binabayaran mo. For IMG naman, sa inyong portal, makikita yung yung tinatawag dito accreditation validity. So diyan nakikita natin na 2017 pa siya last nag-renew ng kanyang IMG. Okay, so kung nakikita nyo dyan 2022 or 2023, it means by next year, okay, hindi na po yan valid kung hindi po kayo nag-renew. So ang lalabas po, okay, sa inyong portal is magiging kagaya niya lang yan. Other benefits, hindi mo siya ma-access, only your investment. Sabi ng iba, kala ko ba lifetime ang membership? Bakit may renewal? Yes, lifetime naman po talaga ang membership sa IMG. So it means hindi mo na kailangan magbayad. Okay, hindi mo na kailangan magbayad ng 6,000 or $185,000 kung saang bansa man kayo para sa membership mo. So dahil yan po ay one time lifetime, So the same thing apply sa mga other agencies. So since IMG is an membership platform, so renewal yung mayroon po tayo. The same thing sa mga kahit sa magkukuha ka ng business permit, 'di ba? So ganun din naman ang process, Hindi mo na kailangan magpa-member, okay, or magbayad ng kagaya ng binayad mo nung nag-start ka, then renewal na lamang po ang babayaran mo sa LTO, sa BIR, okay, sa mga gym, di ba? Kung familiar kayo sa SNR, so yan, may renewal din, So the same thing applies sa IMG, okay? But again, everything is optional, so it's up to you. Kung palagay mo yung mga benefits hindi mo na kailangan, then it's up to you kung mag-member ka or hindi. Okay, so pero sayang yun. Bakit? Kasi malaki din ang mga benefits mo sa mga bagay na hindi natin inaasahan. For example, kung ikaw ay OFW,
Diba? So, something happen, na aksidente, okay, namatay, okay, o di kaya naputulan ng ganito, ano? So, tignan mo ang benefits na mawawala sa'yo. So, accidental death, 600,000. Medical reimbursement, 100,000. Kung burial, tignan nyo po, 100,000. Fidelity Life Insurance, 50,000. O diba? So yan ba yung kaya mo bang ipalit yan ng 1.5? So malaking kawala din kasi ang mga benefits na yan panghabang buhay for OFW, especially kahit nandito na po kayo sa Pilipinas, So yun yung mga benefits mo. Okay? At marami pang iba, take note, yan po ay 1 to 63 or 62 benefits sa mga OFW. Diba? Kung dito ka naman sa Pilipinas, so meron tayong 100,000 up to 300,000, tapos Fidelity Life Insurance. Diba? So tingnan nyo ang mga benefits na yan. So, yun yung mga possibility sa buhay natin na hindi natin inaasahan but possible na mangyayari. Kung ikukumpara naman natin yung ibabayad natin, okay, na 1,500 pesos. Doon pa lang sa isang benefit ng pagiging member mo or di kaya pag-renew mo, yung Fidelity. Fidelity is 50,000 pesos coverage. Okay, so magkano nire-renew natin every year? 1,500 pesos. Imaginein mo magbayad ka ng 30 years. Di ba? 30 years ka magbayad ng 1.5. In total, 45,000 pesos. Panalo ka pa ba? Yes. Kasi ang benefits mo sa fidelity pa lang yun. Hindi pa kasama yung iba. No? So, sabay na bayad natin 1,500 pesos. Hindi na po kayo lugi niyan kahit 30 years kayo magbabayad. Okay, kaya binigay yan ni IMG exclusive para sa mga members niyan. Ito yung mga kasamahan natin, mga members din ng IMG sa kasamang palad, binawian na sila ng buhay. Pero sila po ay nagbabayad ng kanilang renewal every end of December ng 1,500 pesos. So, ang claim is 50,000. So, yan yung mga naka-claim ng Fidelity Life Insurance. Kaya again, tignan po natin yung mga benefits natin dahil yan ay hindi naman para sa atin lang. Para yan sa pamilya natin. Okay, so walang pag hindi tayo nag-renew, hindi lang yun ang mawawala sa atin. Okay, una, hindi rin tayo makadagdag sa ating investment. Of course, pwede mong maibenta yung mga investments mo sa Soldibo, pero hindi mo na pwedeng madagdagan yun. Okay, kasi meron tayong tinatawag na entry fee. Okay, so hindi mo na madagdagan yun. Hindi mo na mabil ang mga ibang discount. For example, sa mga insurance, o sa mga sasakyan, sa condo, di ba? So, hindi ka rin makaka-attend sa mga events kapag hindi active yung status ng membership mo. You can't earn in your IMG business. So, kung ikaw po ay nagbi-business IMG, kagaya sa amin, so this is renewal of your license. Okay? So, hindi mo na magagawa lahat yon. O diba? So, maliban sa mga benefits, yung mga access, discount, hindi mo na ma-avail. What if in the future, may bagong ilalabas si IMG? Diba? Sayang. Okay, so, punta tayo sa next question. Magkano ba ang babayaran ko? Okay, renewal is every end of December. At kung ikaw po ay nagpa-member, January hanggang September, by the end of December, okay, or after December, ang babayaran mo is 1,500 pesos. Kung ikaw naman ay nag-register noong October, ang babayaran mo lang is 500 pesos para sa year 2024. Kung ikaw naman ay nag-register ng November, okay, ang babayaran mo is only 300 pesos. Kung ikaw naman ay nag-register noong this month of December, ang babayaran mo lang is only 200 pesos. Okay? So ngayon, ang tanong, pwede ba akong magbayad na lang by next year? Okay? Pwede po yun. It's up to you kung kailan nyo po gusto. At the same time, pwede po kayo mag-advance. Okay? Halimbawa, okay, nag-register ako nitong November. So, ang babayaran ko is 300 pesos. Ang next, renewal is
Ang accreditation validity ko niyan is hanggang December 2024 na po yan. Okay? So, kung magbayad kayo ng 500 ngayon, kung nag-register kayo ng October, ang validity nito, kapag ito binayaran nyo yung renewal, ay hanggang December 31, 2024. Okay? So, pwede ba ako sa January mag-renew? Yes. Kung kailan mo lang gusto. But, tandaan po natin, pag may nangyari, okay, you are not covered. Okay? So, yan po yung nakakalungkot. Diba? If accidentally naputulan ng kamay, accidentally tawag dito, namatay. Okay? Lalong-lalo na pag OFW. Diba? So, accidentally something happened. Ngayon, okay, hindi ka nag-renew dahil ang balak mo next year pa, lapse hindi active ang status mo ngayon. Tapos ang balak mo sa next year pa, ganito ganyan, then you will not be covered with the benefits. Kahit sabihin natin, ginawa ng iba, namatay, okay, tapos ni-renew ka agad yung membership sa IMG, okay, para makakuha ng 50,000 na fidelity. Pero ang hindi nila alam, nakikita din ng IMG kung kailan kayo nagbayad. Okay, so proof of payment ang kailangan at makikita mo doon. So paano magbayad? Pwede mo isama sa isang resibo ng Kaiser payment mo ang binayad mo. Lagyan ng remarks ang resibo kung para saan ang binayad mo. The same receipt ang gagamitin mo at upload para sa pag-renew. So yan ay mga bagay na pwede mong gagawin at kailangan mong gagawin. So again, question, next year na ako magbayad? Yes, pwede yun. Mag-advance ako renew? Yes, pwede din po yun. Okay, make sure na maklik ninyo ang tama ng pagre-renew ninyo. Kung ang gusto nyo, kagaya ng ginawa din namin, mag-advance kayo, okay, pwede naman yun. Kasi hanggang 2027, pwede ka mag-advance. Okay, 2024, 2025, 2026, so i-total mo lang 6,000 ang babayaran mo. So, it's up to you. So, yan yung susundan po natin. Pwede ba mag-renew kung kailan ko lang gusto? Big yes. Okay, so, paano mag-renew? Sa payment option, pili ka lang kung saan ang gusto mo magbayad. Pero ang pinakamabilis is NeuraCash. Less than 24 hours ang approval and posting. Makikita nyo na po doon sa inyong portal. Okay? At ito po ang mga IMG bank account po natin. Pwede kayo mag-online transfer, padala sa remittance, bank deposit. So, yan po ang papadalhan ninyo. Okay? So, kung kayo po ay nakisuyo sa inyong mga kilala, kaibigan, regarding sa kanilang renewal through NeuraCash, pwede naman yun. So, make sure after nyong magbayad at follow up nyo rin sila kung nagawa na yung renewal para pasahan kayo ng proof of deposit na nagawa na po nila yung sa NeuraCash. Ngayon, ang tanong, paano mag-upload ng resibo? Okay, sa link na to, sa video na to, andyan po yung aking YouTube link. Okay, i-click nyo lamang po yan. Ituturo ko sa inyo step by step paano mag-upload ng receipt. Okay, so nilagay ko sa YouTube para at least mas madali kong hanapin pag may mga nagtatanong. Kasi pag dito sa group natin, matatambakan po yan. Sundan nyo lamang po ang video na to and then hindi po kayo maliligaw. Kung may mga tanong kayo, don't hesitate to message us para mag-guide namin kayo.